I be kinda big bands, all the rappers in the quicksand. Big man tryna step up, good luck, bad bitch in the club with a queen. Sa nakaraan, nagtangkang lumaban sa mga gwardiya si Ganghan para makatakas kasama ang babae. Ngunit, nahawakan ito ng dalawang gwardiya sa magkabilaang kamay kaya na-corner ito. Ginamit naman itong pagkakataon ng leader ng mga gwardiya para umatake. Sa lakas ng suntok bumuga ng laway si Ganghan at napaluhod sa sakit. Sa pagpapatuloy, napaluhod si Ganghan sa aspalto habang hawak ang kanyang dibdib, pilit na humihinga. Walang awa, sinimulang sipasipain ng mga lalaking nakaswit ang nanghihinang si Ganghan. Sumali ang buong grupo sa pambubugbog sa binata sa gitna ng kalye. Sinubukang tulungan ng babae, ngunit hinawakan siya ng isa sa mga lalaki habang sumisigaw siya sa mga ito na huminto. Hindi siya pinansin at patuloy na pinagsisipa ang binata na hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng pambubugbog, palihim na sinubukan ni Ganghan na kunin ang kanyang cellphone sa bulsa. Sinubukan niyang tumawag ng backup para makakuha ng tulong. Ngunit napansin ng leader ng mga gago ang kanyang kilos at marahas na inagaw ang telepono mula sa kamay niya. Dinurob ng lalaki ang cellphone sa semento gamit ang isang malakas na pagtapak. Pagkatapos noon, hinila ng lalaki ang buhok ni Ganghan, kinukutya ito at tinatanong kung tatawag ba siya ng pulis. Sumigaw ang lalaking nakaswit na alam niya ang edad ng bata, at tinanong kung sino sa tingin nito ang unang makukulong sakaling dumating ang mga otoridad. Habang bugbog ang mukha, hinihinal ng malalim sa pagod. Biglang may nagsalita sa tabi at nagtanong kung hindi ba dapat ang mga taong kumukuha ng mga trabahador na minor de edad ang siyang ikulong. Biglang nagulat ang lalaki nang makita niya ang isang misteryosong tao na nakaupo sa tabi niya mismo. Suot ng bida ang hoodie at berdeng sombrero ng taong brasa, ngunit ang isa niyang mata ay nagliliwanag ng matingkad na asul senyales na ang multo ang salarin. Sa akalang isa lamang itong pakialamerong palaboy, sumigaw ang isang lalaki at inutusang umalis agad at sinubukang hawakan. Bilang tugon, hinawakan ng bida na kontrolado ng multo ang braso ng lalaki at mabilis na umikot para pumwesto sa likuran ng lalaki. Gamit ang teknik na arm drag, ibinalibag ng bida ang dambuhalang lalaki paharap, dahilan upang tumilapon ito palayo. Nang makita ang ginawa ng bida, sumugod ang isa pang lalaki at niyakap ang bida mula sa likuran para pigilan itong gumalaw. Mabilis na tumugon ang bida, yumuko ito at hinawakan ang binti ng lalaki. Nang mapadapa ang lalaki, hinawakan ng ating bida ang binti nito. Gamit ang pagkakataong iyon, binali ng ating bida ang binti ng lalaki. Dahil sa ginawa ng ating bida, napahiyaw ng malakas ang lalaki sa sakit. Nang makita ang nangyari, galit na sumugod ang isa pang lalaki upang gumanti. Nanatiling kalmado ang ating bida at madaling iniwasan ang unang atake. Pagkatapos umiwas, sinamantala niya ang pagkakaroon ng bukas na depensa ng kalaban at sinipa ang binti nito. Nang mawalan ng balanse, hinawakan ng ating bida ang isa nitong binti bago ibalibag ng malakas sa spalto. Nang makitang abala ang ating bida, sinubukang umatake patalikod ng isang panggago. Bago pa tumama ang atake, walang kahirap-hirap na hinawakan ng ating bida ang braso nito sabay hawak sa damit at nagsagawa ng isang circle throw. Dahilan upang umangat ang katawan nito sa ere at bumagsak ng plakda sa espalto na nagtapos sa laban. Habang nasasaksihan ang laban, labis na namangha si Ganghan sa mga kasanayang ipinamalas ng bidang nakahood, isang bagay na hindi niya inaasahan. Gayon din ang gulat ng mga security. Habang nababalot ng aura, at nagliliwanag ang mga mata, nagsagawa ng backflip na pustora ang ating bida at hinamon ang mga kalaban na lumapit. Dahil sa pang-aasar, humakbang pasulong ang isa sa mga lalaki na may matinding galit. Hindi na nag-aksaya ng oras, mabilis na sumugod ang lalaki at nagpakawala ng malakas na sipa patungo sa ating bida. Nang hindi man lang gumagalaw sa kanyang posisyon, mabilis na hinarang ng ating bida ang atake. Nang mawala ng balanse ang kalaban, hinawakan niya ang binti nito at inipit ang binti ng lalaki gamit ang sariling binti sabay casts ng calf lock. Dahilan upang sumadsad ng malakas ang tuhod ng lalaki sa espalto na lumikha ng tunog ng nababaling buto. Dahil sa sakit, napasigaw ang makulit na gago. Nang makita ang nangyari sa kasamahan, dalawa pang ingot ang mabilis na sumugod para magpakabayani. Sa kabila ng tensyon, sumalampak sa sahig ang ating bida at ginamit ang Spider Guard Plus de la Riva, kung saan sabay niyang kinontrol ang binti ng lalaki. Gamit ang perpektong leverage, umikot siya sa ilalim ng lalaki at nagsagawa ng isang Kiss of the Dragon. Agad na sinunggaban ng bida ang likuran ng lalaki
at ginamit ang isang mahigpit na rear neck choke. Sa pagkakita sa husay ng teknik na yon, agad na nakilala ni Gang Han ang daloy ng mga galaw. Bumalik sa kanyang alaala ang eksaktong sandali kung kailan siya choke out sa court ng paaralan, ilang oras na ang nakalilipas. Napakanga siya sa gulat at pagkabigla ng mapagtantong ang misteryosong lalaki ay gumagamit ng eksaktong estilo ng guro. Sa sandaling iyon, sinubukan ng kasamahan ng lalaki na umatake ng desperado. Ngunit kalmado lang na yumuko ang ating bida at walang kahirap-hirap na iniwasan ang suntok. Kasabay nito, mahigpit niyang hinawakan ang nakaunat na braso ng kalaban. Gamit ang sariling momentum ng kalaban, nagsagawa ng armbar ang ating bida. At mabilis na pinihit ang braso ng lalaki. Napasigaw ng matindi ang gago sa matinding sakit. Umalinggaw ang sigaw ng matinding paghihirap habang pinapanood ni Gang Han ang tuluyang pagkatalo ng mga gwardya. Habang hawak ang braso ng kalaban, tinanong ng bida si Gang Han kung nasiyahan ba ito sa palabas at sinabihang umalis na roon. Sa gitna ng pagkalito, tinanong ng bugbog saradong si Gang Han kung sino ba ito at kung bakit siya biglang tinulungan nito. Habang naglalabas ng asul na aura, sumagot ang bida na kontrolado ng matandang multo na hindi rin naman siya makikita ng bata. Biglang may malakas na ilaw ang tumama sa mukha ni Gang Han, hudyat na dumating na ang mga otoridad. Sa di kalayuan, bumaba ang isang pulis mula sa patrol car at humingi ng paliwanag tungkol sa kabuluhan sa gitna ng kalsada. Nang lumingon siya pabalik sa ating bida, nagulat siya na wala na palang tao roon. Samantala, sa loob ng club, nakaluhod sa sahig ang tarantado at ang kanyang mga tauhan. Nang tanggalin ng pulis ang salamin ng lalaki, napasabi ito na itong taratandong lalaki na ito ay mayroong cute na chinito eyes. Nagtanong naman ang lalaking nakasalamin kung sino siya at bakit ito ginagawa sa kanila. Kalmadong ipinaalala ng undercover detective na ang ito ang unang umatak, gayong gusto lang naman niyang makipag-usap. Sa tangkang iligtas ang sarili, inamin ng leader ang pagkakamali at mapagkumbabang humiling na palayain sila. Bilang huling paraan, inalok niya ang lahat ng perang hawak niya upang suhulan ang pulis. Tinitigan ng detective ang pera ng may matinding pagkadismaya, sinabi niyang mahilig siya sa pera. Ngunit hinding-hindi siya tatanggap ng maruming salapi mula sa mga kriminal. Natulala ang mahabang buhok na chinito at naitanong kung paano nalaman ng lalaki na kriminal sila. Sa sandaling iyon, itinuro ng babae ang grupo at inakusahan ang mga kriminal ng panghaharas at pananakit. Lalong lumala ang sitwasyon nang pumasok sa loob ang pulis na kasama ng gurong si Hasan upang mag-report. Dahil sa desperasyon sa iskandalo, sumigaw ang kalbong head of security. Humingi siya ng patunay at pinapalis ang mga pulis bago pa nila masira ang kanyang negosyo. Sakto naman, itinaas ng mga bisita ang kanilang telepono at inihayag na video nila ang buong pangyayari. Malinaw na ipinapakita ng recording ang eksaktong sandali kung saan hinaharas ng lalaking nakasalamin ang staff na babae. Kinukumpirma ng footage ang mapang-abusong asal ng matabang lalaki na siyang pinagmulan ng gulo. Lalong lumala ang lahat. Ipinapakita rin ng video ang eksaktong sandali kung kailan sinampal ng head of security ang sarili niyang empleyado para lang sumipsip sa mayamang chinito. Habang pinagpapawisan ng matindi dahil sa matibay na ebidensya, sinabihan ng pulis ang kalbo na kung meron siyang sasabihin tungkol dito, sa presinto niya na lang ito ipaliwanag. Sa labas, makikitang nakaparada ang sasakyan ng mga pulis sa labas ng club. Habang nakatingin sa mga nangyayari, kinuha ng isang investigador ang atensyon ni Gang Han. Tinanong siya nito kung nagtatrabaho siya roon at sinabing kailangan ang kanyang kooperasyon para sa pagtatanong. Dahil sa biglaang interogasyon na uutal na sumagot si Gang Han, wala siyang ideya kung paano lulusot sa problemang ito. Bigla na lang, mahigpit na hinawakan ng isang babae ang damit niya mula sa likuran. At hinila siya ni Teacher Hasan, sabay kunwaring pinagalitan ito at sinabihang huwag magpagala-gala. Dahil sa biglaang kilos na yon, parehong nalito ang estudyante at ang pulis. Habang ipinagpapatuloy ang palabas, hinila ni Teacher Hasan si Gang Han palayo sa kalsada, habang sumisigaw na hinahanap siya ng kanyang ina kung saan-saan. Sinubukan ng pulis na pigilan ang pagtakas, dahil kasalukuyan niyang iniimbestigahan ang binata. Mabilis na kumilos ang pulis na kasama ni Teacher Hasan at iginiit na ang binatilyo ay isang estudyanteng naligaw lamang at wala namang kinalaman sa kaso. Nagtagumpay ang kanilang pagtakas at makikitang papalayo na ang mga ito. Sa isang madilim na eskinita na malayo sa pinangyarihan, sa wakas ay hinubad ng bida ang jacket at napabuntong hininga habang nasa tabi ang multo,
nakatanggap siya ng text message na nag-uutos sa kanya na magtungo sa napagkasunduang lugar. Pagpasok ng bida sa isang maliit na kainan sa lugar, napansin agad ang kanyang pagkaantala. Habang papaupo sa mesa, ipinaliwanag ng bida na dumaan muna siya sa bahay para magpalit ng mas komportableng damit. Isang mainit na mangkok ng instant ramen na may itlog ang inihain sa mesa. Ngunit tahimik lang na nakayuko si Ganghan habang pinoproseso sa isip ang lahat ng mga pangyayari ngayong gabi. Napansin ni Teacher Hassan ang pag-aalinlangan ni Ganghan at palakaibigang tinanong kung hindi niya ba gusto ang ganoong uri ng pagkain. Dahil naghihinala pa rin sa tunay na motibo ng guro, tinanong ni Ganghan kung bakit ginagawa ito ng guro. Sinundan niya ito ng tanong kung bakit mag-aabala ito para sa taong hindi naman niya kilala. Tumawa ang guro habang puno ang bibig at kaswal na sinabing ibinabalik lang niya ang isang pabor. Naging seryoso ang kanyang tono, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ganghan at sinabing sigurado siyang ito ang nakahood na estudyante mula sa paaralan. Iniugnay niya sa kanyang isipan ang husay sa pakikipaglaban ni Ganghan at gayon din sa misteryosong mandirigma na sumagip sa sitwasyon niya sa paaralan. Nang marinig ang konklusyong ng guro, naibuga ng ating bida ang kanyang kinakain. Sinusubukan ng bida na makabawi habang tinatanong siya ni Teacher Hassan kung bakit bigla siyang nabulunan. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot sa gilid ni Teacher Hassan ang multo ni Dorian, na pinagtatawanan ang kanyang anak dahil wala pa rin itong kaalam-alam sa mga bagay-bagay. Habang nalilito sa sinabi ng guro, napaisip si Ganghan kung mayroon ba talagang ganoong tao na may suot na jacket sa paaralan. Git naman ng guro kay Ganghan na maaari siyang magpatuloy sa pagpapanggap na walang alam kung gusto niya. Inihayag ng guro na naramdaman niya ang tunay na potensyal ng binata noong nag-sparring sila sa auditorium. Sa flashback, pinuri ng guro ang estudyante at sinabing may tunay siyang talento sa martial arts. Gaya ng guro nabanggit din ng multo at sinabing mapapansin ng kahit sino ang isang prodigy na tulad niya. Pagkatapos magbigay ng papuri, sinabi ni Teacher Hassan na maraming paraan para kumita ng pera nang hindi nasasangkot sa mga iligal na trabaho. Ipinaliwanag niya na bago pumanaw ang kanyang ama, nagtatag ito ng isang espesyal na programa upang makapag-ensayo ang mga batang atleta nang hindi iniintindi ang problema sa pera. Nakabatay ang sistema sa mga resulta ng torneo, kung saan ang pag-ipon ng puntos sa liga ay garantisadong magbibigay ng full scholarship. Sa palakaibigang tono, diretsahang tinanong ni Teacher Hassan si Ganghan kung nais nitong tanggapin ang alok at sumali sa proyekto. Matapos marinig ang buong alok, bumuntong hininga ng malalim si Ganghan, isang buntong hiningang may galit. Dahil sa matinding pagkainis, tinanong ni Ganghan kung inaakala ba ng guro na isa siyang taong umaasa sa kawanggawa o humihingi ng limos. Nagulat at natigilan si Teacher Hassan sa sagot, hindi maunawaan kung bakit biglang nagalit ang binata. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Ganghan na sa unang taon na huminto siya sa judo dahil sukdulan na ang kanyang pagkadismaya at pagkapuot sa esport na yon. Bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong puspusan siyang nakikipagkumpetensya sa laban. Pinagsisisihan niya ang pagkasira ng kanyang tuhod dahil sa walang ingat na pagsasanay habang umaasang maganda ang kanyang kinabukasan. Lalong nagpalala sa sitwasyon nang maalala ang insidenteng kinuyog ang kanyang pamilya ng mga galit na naniningil ng utang na naghahanap sa isang manloloko. Patuloy na nagbalik sa isip niya ang masakit na pangyayari, ang pagbagsak ng malakas ng kanyang lola sa sahig sa gitna ng kaguluhang dulot ng mga naniningil. Noon, desperadong sumigaw ang binata para sa matanda, habang nadarama ang matinding kawalang silbi dahil hindi niya ito naipagtanggol. Pagbalik sa kasalukuyan, agresibong tumayo ang estudyante at idineklarang hinding-hindi na siya muling sasabak sa martial arts. Kasabay nito, dumating ang pulis na kasama ng guro at nagreklamong nagsimula na silang kumain nang wala siya. Itinuro ng undercover cop ang binatilyo at sinabing napakaswerte nitong nakalabas ng ligtas sa club. Sinabi ng detective na sigurado siyang may kahit isang tao sa mga naroon ang nakakuha ng video ng buong kaguluhan. Sumagi sa isip ang eksena sa party kung saan kinukunan ng mga tao ang rambol at naalalang tumanggi ang mga ito na ibigay ang footage hanggang sa huli. Hindi pinansin ni Chu Ganghan ang sermon, tumalikod siya at nilampasan ang lalaki ng walang imik. Dahil sa inis sa kawalan ng respeto, tinawag ng lalaki ang binatilyo habang papalabas ito ng kainan at inihagis patungo sa binata ang sirang cellphone. Sa madilim na kalye, nakatayo si Ganghan ng nakayuko habang nakatitig sa kanyang phone na tuluyang nasira sa dahil sa gulo.
Nagsaad ang pulis na tila may pagtingin sa kanya ang babae na tinulugan niya sa club. Makikita sa flashback na kausap ng pulis ang babae, sinabi ng babae na sabihin ng pulis sa binatang tumulong sa kanya na hanapin siya nito dahil gusto niyang bayaran ito dahil sa tulong. Nakatayo lang si Ganghan nakikinig ng walang imik. Hindi na nagbiro, pinayuhan ng pulis ang binata na huwag nang maging padalos-dalos at nagbabalang ang mga ganoong klaseng kilos ay maaaring magdala sa kanya sa maagang kamatayan. Naiinis, mayabang na sumagot si Ganghan, sinabihan niya ang pulis na wala itong alam tungkol sa kanya at pinatigil ito sa pakikialam. Habang paalis ang binata, gumawa ng senyas ang pulis gamit ang kamay at naisip na ang mga taong magkakapareho ang ugali ay talagang nagtatagpo sa huli. Napatawa siya ng bahagya habang inaalala ang nakaraan at naisip kung gaano ka-ironic na ang isang dating pasaway ay naging isang detective. Hindi na pinansin ang mga sinabi ng pulis, nagpatuloy sa paglalakad ng mag-isa ang binata sa madilim na eskinita. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng binata, nandun din ang multo ng matanda at nakamasid sa mga nangyayari. Lumabas naman ang guro at sinabi sa kasama niyang pulis na lubos niyang nauunawaan ang mabigat na pinagdadaanan ng binata at ang mga matang puno ng sugat at pait. Biglang iniba ang usapan, sinabihan ng pulis ang guro na kailangan nitong pumunta sa presinto upang magbigay ng pahayag tungkol sa naganap na rambol kanina. Nang marinig ang sinabi ng pulis, nadismaya ang guro. Nang mapagtanto niyang hindi pa rin tapos ang sakit ng ulo niya. Habang nakatayo sa kalye, naiinis siyang nagreklamo, sinasabing ang ganitong uri ng red tape ang dahilan kung bakit ayaw niya ng pakikipag-away sa labas ng gym. Maya-maya, makikitang naglalakad si Ganghan sa isang kalye, dala ang isang bagay. Nang makarating sa tamang lugar, nagsalin ang binata ng sariwang tubig sa isang mangkok sa lupa. Pinunit niya ang isang bag ng pagkain ng aso at pinuno ang isa pang mangkok habang masayang pinapanood siya ng isang squishy. Nagulat ang lalaki nang mas maraming gala na aso ang tumakbo palapit at nagbiro siya, tinanong kung nagkaroon ba ng mga bagong kaibigan ang aso. Pinanood ni Ganghan na kumain ang mga aso, matamis na tinanong kung ito ba ay naging isang kumbensyon ng gala. Habang pinapanood ang mga aso, napagtanto ng binata na ang orihinal na aso ay nagdadala lamang ng mga kaibigan na nasa isang sitwasyon na kasing gulo ng sa kanya. Muling tumunog sa isipan ng binata ang linya ng detective tungkol sa mga magkakatulad na taong nagkukrus ang landas. Dahil sa payo, nanatiling tahimik ang binata habang baka tingin sa mga aso. Nagpasya ang lalaki na magpatuloy, bumuntong hininga na lang, tinanggap na kakailanganin niyang gumastos ng malaki para makabili ng karagdagang pagkain ng aso. Kinaumagahan, pumasok si Teacher Hasan sa gym ng paaralan, at inanunsyo ang pagsisimula ng isa pang aktibidad ng club. Nakatitig sa kanya ang ating bida nang di makapaniwala, at tinanong ng ating bida kung bakit mas maraming oras sa club ang paaralang ito kaysa sa aktwal na mga regular na klase. Nag-aalab ang mga mata sa galit, sumigaw ang guro, dahil hindi naman talaga nakikinig ang mga estudyante sa mga regular na klase. Biglang bumukas ang mabibigat na pinto ng gym, na umalingaw sa gusali. Pumasok si Minji sa pinto, habang humihingal ng husto dahil sa matinding pagod. Hinihila nito ang kanyang binti habang may nakakabit na bagay. Kaya napaisip si Teacher Hasan kung nagdala ba siya ng sandbag. Nagbiro ang ating bida na siguro na malamang ay naubos na ang lakas ni Park Minji sa paghila pa lang ng gamit na yon mula sa bahay papuntang paaralan. Habang nanginginig sa pagod, may isang kamay ang humawi kay Park Minji at diretsong pumasok. Napalingon ang dalawa at nakita ang isang binata. Suot ang malinis at asul na uniform, pumasok sa gym si Chu Ganghan at nagtanong kung maaari siyang mag-ensayo ng suot ang gamit na yon. Tuwang-tuwa sa kanyang pagdating, napangiti ang guro at nagtanong kung bakit nagbago ang isip niya gayong nanumpa siyang hindi na siya lalaban pa kailanman. Ibinaba ng binatilyo ang kanyang backpack sa sahig, tumingin ng may determinasyon, at sumagot na may nagsabi sa kanya ng mga katotohanang tumatak talaga sa kanyang isipan. Inamin ng binata na natutunan niyang ang mga taong magkakatulad ang pananaw ay tiyak na magtatagpo muli. Sumagi sa isip niya ang imahe ng taong naka-green na sombrero na nakasuot ng hood, na nagpatibay sa kanyang teoryang gumamit ng parehong estilo ng pakikipaglaban ang taong nagligtas sa kanya. Puno ng determinasyon, nanumpa ang binatilyo na hindi niya kilala ang taong iyon, ngunit sigurado siyang nagpakita ito dahil may alam ito tungkol sa kanya. Binalikan ng binata ang kanyang mga alaala noong siya ay isang inosenteng bata pa lamang. Malinaw niyang naaalala ang panonood ng malalaking kompetisyon sa TV at ang paghanga sa lakas ng isang tunay na gold medalist.
Ang pag-alala sa eksenang iyon, kung saan umiinom ang kanyang ama, ay muling nagpaalab sa kanyang lumang pangarap na maging isang kampiyon sa larangan ng pakikipaglaban. Pabalik sa realidad, hinawakan ang kanyang uniforme, kumbinsido siyang kung magpapatuloy siya sa pagsasanay sa club, muli niyang makakaharap ang taong iyon. Nang marinig ang pahayag ng lalaki, natulala ang ating bida. Upang basagin ang tensyon, sinabi ng guro na astig G uniform, ngunit nagrekomenda siya ng mas magaan na kasuotan para sa jiu-jitsu. Bigla niya hinawakan ang isang map. Iniaabot sa binata at siningil ang pustahan nila kahapon, sabay tanong kung akala ba nito ay nakalimutan na niya ang parusa para rito. Dahil wala ng lusot, umiwas na lang ng tingin ang binatilyo at bumuntong hininga ng malalim. Samantala, tinuturuan ng guro si Park Min-ji at sinabing ganoon gumagana ang teknik. Habang naglilinis, sinulyapan ni Chu Gang-han ang ginagawa ng mga ito. Samantala, nakaluhod na sa sahig ng gym ang bida at nakaupo naman sa tabi si Park Min-ji, pareho silang pagod matapos ang ilang mga pagsasanay. Habang pinagpapawisan sa pagod, tinignan niya si Park Min-ji at tinanong kung ganito ba nito gustong maglaro. Tinignan siya ni Park Min-ji at hinamon na ilabas ang lahat ng kanyang kakayahan. Walang babala, biglang hinawakan ng ating bida ang damit ni Park Min-ji. At mukhang magtatalo na naman ang dalawa. Biglang sinigawan sila ni Teacher Hassan at inutusang maging maayos ang pakikitungo ng dalawang baliw sa isa't isa habang nagsasanay ng mga teknik. Habang pinapanood ang grupo mula sa malayo, naiinis na napaisip si Chu Gang-han kung kailangan ba talaga niyang magsanay kasama ang mga talunang ito. Pagkatapos, inanunsyo ng guro na tapos na muna ang mga paulit-ulit na drill. At idinagdag na simula sa sandaling iyon ay magsasagawa na sila ng sparring, at pinaalala ang pangunahing tuntunin ay magsanay ng hindi nasasaktan ang ka-sparring partner. Bilang panimula, itinuro at pinili ng guro ang ating bida bilang unang sasabak. Lumingon ang guro at sinabing si Gang-han ang magiging sparring partner nito. Lubos na nagulat ang ating bida sa ideyang ito, sa tingin niya ay napakasamang matchup nito dahil alam niyang nakipagkumpetensya na sa mataas na antas ang kalaban. Naamoy ni Gang-han ang takot ng bida kaya inasar niya ito, tinatanong kung natatakot na ba ito at nagkukunwaring isang walang laban na baguhan. Napalunok laway ang ating bida habang seryosong nagdududa sa sarili niyang kakayahang makaligtas laban sa isang bayahasa na kalaban. Ngunit huminga siya ng malalim at sinubukang palakasin ang loob ng sarili na naaalalang mayroon pa siyang isang alas na nakatago. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata. Buong kumpiyansang ibinuka ang kanyang mga braso, malakas na inanunsyo ng ating bida na handa na siya. Biglang sumulpot ang multo ni Dorian na nagtataka, at tinanong kung siya ba ang kinakausap ng bida. Habang naglalabas ng asul na aura, tinawag ng master ang bata at nilinaw na ang yugtong ito ng pagsasanay ay nanakasalalay sa mga balikat ng binatilyo. Sa pamamagitan ng matalim na tingin, tinanong ng multo kung nakalimutan na ba ng bata na ayaw niya sa mga shortcut, at sinabihan itong harapin ng mag-isa ang sarili niyang pagsasanay. Natigilan ang bida sa kinatatayuan niya at lubos na nataranta nang mapagtantong hindi siya nito tutulungan.